Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning po sa atin lahat. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Gaya ng aking sinabi or gaya ng aking sinasabit na babanggit na ako'y laging nagpapasalamat sa inyong lahat mga kababayan. Dahil sa walang sawa pag-support sa team natin. Panibagong araw, panibagong vlog mga kababayan. At sa umagang ito, babalikan po natin si Nanay Connie. Dahil nung na-upload natin nakaraang gabi, ay may mga panawagan tayo at may panawagan din si Nanay Connie. Yun yung reason kung bakit agaran kaming nakabalik sa araw na ito. At sa umagang ito kasama natin si Mami Rochelle. Ayan, Mami Rochelle, kumusta ka po? Good morning po sa mga. Ingat po kayo. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao mga kababayan. Gaya ng sinabi ni Mami Rochelle, mag-iingat po kayo. So yun mga kababayan, kumustahin natin si Nanay Connie kung nakapagpa-opera na ba. Dahil nung una nating na-meet, umiiyak po si Nanay Connie at humihingi ng pamasahe. Humingi siya ng tulong pinansyal regarding po sa kanyang sakit sa tiyan na kung aakalain mo siya po ay buntis pero hindi. Meron siyang internal problem. At sabi niya, natulungan natin, nabigyan natin siya ng halagang 10,000 pesos ay sadyang talagang napaiyak siya at nagpapasalamat dahil makakapagpa-opera na daw siya sa San Fernando. Ano nga kaya ang nangyari mga kababayan? Mami Rochelle, samahan mo ko para kausapin natin. Let's go. Kumusta po kayo? Nay, good morning muli. Good morning po. Kilala niyo po si Mami Rochelle. Hindi po. Siya po yung aking paboritong asawa. Good morning nga. Good morning po. Kamusta po kayo? Okay naman po. Kaya lang ito lang. Palakas-lakas ko man din. Kaya lang medyo inaantay ko na lang yung aking operasyon. Ano nga po bang nangyari pagkaalis namin, Nay, nung unang punta namin dito? Pwede ba namin malaman kung anong nangyari? Ano kami, umalis na kami agad noon dahil hinahabol nga namin yung oras namin na para makapagpa-ultrasound ako. Dumating ako doon, sabi ng doktor, wala na daw yung mag-ultrasound kasi half day lang daw talaga sila pala. Kaya hinahabol nga namin noon yung oras na kailangan alas 8 makaalis na kami, makarating na kami doon. Hindi namin nahabol yung oras. Kaya in-extend na naman ulit yung operasyon ko. Kailan? Sabi nga ng doktor sa akin, balik kayo na naman ulit dito ng Webis, dahil ultrasound na kayo, dahil hindi pwede na i-operaan kayo dito na hindi namin kayo na ultrasound. So this coming Thursday, babalik kayo para magpa-ultrasound? Bumalik na po ako nung Thursday. Nakabalik na kayo ng Thursday? Opo, ama yung Thursday na in-schedule ako. Opo. Tapos ngayon, nung in-schedule na ako na, tapos na yung schedule ko ng ultrasound, in-schedule na ako na i-admit na niya ako sa Wednesday. This coming Wednesday, admit na kayo for Opo. operation na? Opo, sa operation ko po, inaantay ko na lang Friday daw. O kaya yun ang sinasabi ng doktor sa akin, kailangan nanay, balik kayo dito kaagad ng maaga ng Wednesday. Tayo admit ni kayo para na-schedule ay operasyon mo Friday. Okay. Kaya masaya ako, Daddy Frankie, kahit papaano, naka-schedule na ako sa operasyon ko. Hindi na ako masyado nahihirapan. Hindi ka na nag-aalala? Hindi na ako nag-alala na may matagal pa yung paghihirap ko. Opo. Hindi na yun. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo, kahit papaano. Tutulungan niyo po ako sa binigay niyo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na salamat Lord. Hindi ko naman inasahan na pupunta pa sila dito sa akin. Pero kahit pa paano naman, may awa naman ang Diyos. May mga ro naman akong konting magbibigay sa akin na o sige, basta makapunta lang kayo doon. Bigyan namin kayo pamasahe. Sabi nga nang nila ng ganun sa akin, kaya hindi ko naman kayo inaasahan, Daddy Frankie, kasi nga makapunta kayo dito. Kaya ginawaan din namin ang paraan, kahit konting baryo lang, at least mayroon. Yes, Nay, tama po yung sinabi nyo. Kami po kasi tutulong kami sa abot ng aming makakaya at mas masarap tumulong po
sa taong tinutulungan din nila ang kanilang sarili, ano? Kasi kahit anong gawin ni Daddy Frankie, anong gagawin namin, kung yung tinutulungan namin ay hindi rin gagawa ng paraan, walang mangyayari. Opo. Kaya masaya ako na sa nabalitaan ko sa araw na ito na this coming Wednesday ay i-admit ka na. And then Friday, operation na. po. May tanong lang ako na kasi doon sa first meet natin, base doon sa iyong kwento na pumunta ka doon and then nabanggit mo na operahan, ultrasound, then operahan na agad. Ito ngayon ang tanong ng ating mga kababayan na nanonood. Sabi ng isa, sabi ni Tita Han is, I'm wondering na pagpunta doon is opera na agad. Bago ka ba nagpunta doon or bago ba tayo nag-usap na is nakapunta ka na doon? May mga examen nang naganap sa iyo? Opo, mayroon na po. Okay. Mayroon na po. Kaya lang inaantay ko lang yung sinasabi nga ng doktor na balik kami mo kasi may mga examen pa. May examen na naman ulit ako dito sa dugo. Opo. Tapos sa ihi. Mm-mm. Pinapabalik-balik na naman kami ulit doon hanggat sana natuloy na nga ito yung Okay, schedule good. ko. At least, kasi hindi ko natanong yun nung unang usap natin. Pero, ano daw ang sakit nyo po talaga? Ang sakit ko, sabi ng doktor, may bukol daw ako sa ovary. So yun lang. Opo, tapos nga, cancer na. Cancer na siya. Cancer na talaga siya. Actually, cancer na. So, tatanggalin yun. Po, tatanggalin daw po yun. Sabi, may ovary po tatanggalin na daw para wala na daw problema. Mm-mm. Kaya dapat, hindi lang naman daw po yung Daddy Frankie, may bukol, tapos meron pa daw siyang maliliit na bukol pa rin sa katabi noon. Mm-mm. Kaya nga yun ang kailangan talaga ng specialist na natin, kasi yun ang daw yung makagawa noon. Mm-mm. Kaya doon kami nakakita sa San Fernando noon. No. Kaya sabi, nanay, alam mo ba na yung bukol mo hindi lang yan, mayroon pa yung mga bukol-bukol sa mga gilid-gilid, kailangan tanggalin natin yung nanay para wala ng komplikasyon sa katawan, para malakas ang katawan mo pag kailangan mo ng katawan. Kaya nasabi sa akin na ito pala yung sinasabi ko, sa nabubuhay ako, magpapasalamat ako sa Panginoon. Mas maganda siguro na patanggal na lang natin lahat yung laman loob. Sabi mo, kahit tanggalin lahat. Lahat na bukol. Yun lang inaalam ko. Sabi ko, Diyos ko, Lord, salamat. Maoperahan na ako sa susunod na linggo. Matuloy na. Tapos next week na naman ulit. Makahinga na ako ng maayos. Mm-mm. Hindi na ako nahihirapan ng ganito na gusto kong kumain ng marami. Hindi ako makakain ng marami dahil sila parang busog na ako. Opo. Tapos nahirapan ako huminga pag kumain ako ng madami. Sige na, kunting araw lang naman na. Linggo ngayon. Opo. Lunes, Martes, Miyerkules, pupunta na kayo doon. Oo. Basta ano lang na bawat punta nyo doon, bawat umaga, mag-pray lang tayo. Opo, yun ang importante. No? Lagi lang tayo magdarasal. At masayang-masaya po ako sa nabalitaan ko at babalikan ko ulit kayo para ma-update natin itong ating mga kababayan. At sana marami pang makatulong sa inyo. No? At natatandaan mo ba na yung panawagan natin na humingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan? Hindi naman po tayo nabigo dahil may mga kababayan tayo na nagpadala ng tulong pinansyal para sa inyo po. Kaya thank you sa lahat ng mga kababayan natin na napakabilis tumugon sa panawagan ng inyong lingkod at sa panawagan din ni Nanay. Maraming salamat po talaga sa inyo. Dahil po sa inyo ay mas marami tayong natutulungan. Gaya ng aking sinabi, talagang hindi ko may paliwanag. Kasi isang panawagan lang ng Daddy Frankie ay kahit hindi nyo kami kilala, ay sadyang ipinagkakatiwala ninyo sa amin ang inyong mga pera na pinagpaguran. So, Nay Connie, sa panawagan natin, mayroon dumating sa GCash na halagang 7,061 pesos. Ani? Pakibasa mo magmula rito. Ayan, hanggang dito. Yes po.
Yung una pong padala is galing po kay Jassy Joy. Yeah, nagpadala siya ng 5,000 pesos, no? And the second one is si Ma'am Leticia Valenzuela. Nagpadala siya ng 561. Yes, tapos si Ma'am Ninya Medalya. Nagpadala siya ng 1,000. At yung last, si Ma'am Esperanza Aquino, nagpadala siya ng 500 pesos. Total, Total of 7,061 pesos. pakibigay kay nanay para pandagdag sa operasyon nila. Yan. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Oo. Yan. Nay, ito na po. Yan. Langin natin na ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7,050 plus tens and piso, 61. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Tanong tulungan mo. Lima ko na ganito. Papasalamat din ako sa mga tumutulong sa akin na sana bigyan din sila ng lakas ng katawan para na makahanap din sila ng trabaho, para na makatulong din sila sa ibang mga nangangailangan, hindi lang sa akin. Maraming salamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa akin. Yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. Taos puso ako nagpapasalamat. Sana gabayan palagi kayo ng Panginoon para marami pa kayong matulungan, hindi lang ako. Nay, nabanggit mo sa akin nung unang punta ko pa lang dito, lagi kang umiiyak kasi wala kang mahingian ng tulong dahil unang-una, dayo ka lang dito. Totoo po yun. 'Di ba? Umiiyak ka kamo kasi gusto mong humingi ng tulong sa mga kamag-anak which is napakalayo, wala nakakatulong sa iyo. Opo. Iniisip mo nga kamo na parang wala ka ng pag-asa. Ano ngayon ang nararamdaman mo after ng prayer mo at pananalig mo kay God? Eto na, may mga taong tumutulong na sa iyo. Ano ngayon ang pakiramdam? Alam niyo po, Daddy Frankie, yung binigay niyo sa akin na tulong ng unahan, masaya ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na may bumating sa akin na biyaya, na may tumulong sa akin na hindi ko naman inaasahan na ganun ang mangyayari, may magbibigay sa akin ng ganun. Papasalamat talaga ako ng marami sa Panginoon, kaya hindi ako bumibitaw kahit sasabihin ko na pagsubok lang to Panginoon sa akin. Marami naman akong pagsubok na binigay niyo sa akin, nakakayanan ko, ito pa kaya. Hindi lang naman ito, Daddy Frankie, yung pagsubok na ibinigay sa akin, sa asawa ko rin. Naoperahan din siya, walang-wala din kami. Pero nalagpasan ko dahil nga sa Panginoon, dahil hindi ako bumibitaw sa Kanya, hindi na naman niya ako bibigyan ng pagsubok ng ganito kung hindi ko makakayanin. Kaya pilit kong kakayanin. Doon kung bigyan mo pa ako ng mahabang buhay, sana may tumulong sa akin na mapaoperahan ako kaagad. Kasi nga, sabi nga niyan doktor sa akin, nanay, kaagad maoperahan ka na, taka kung hindi kasi baka mamaya mas lalo pa yung lalaki, mayroon pa yung nandoon na magkikimo ka pa, may stage na. Sa awa naman ng Diyos, Daddy Frankie, wala pa naman Wala akong pa, stage. salamat Yun sa ang Panginoon. papasalamat ko sa Panginoon. Hindi pa totally kumalat. Hindi pa po. Kaya kailangan matanggal na, no? Oo. Kaya yun ang inapasalamat ko sa Panginoon na Lord, salamat na wala pa akong state kahit medyo nahihirapan na ako na lumalaki na yung tiyan ko. Salamat pa rin po dahil hindi wala pa akong state sa sakit ko na nga dito ko. Sabi ko sa sarili ko at sa Panginoon, sana matapos na itong problema ako na para na kahit pa paano sa hirap ng buhay, kailangan ko maghanap ng trabaho pa, Daddy Frankie. Kaya siyempre, kahit sabihin natin na medyo trabaho pa rin hanggang malakas ang katawan. Kaya Okay. inaantay ko nga na bilang na lang ako ng ilang buwan. Sana Lord, makapagtrabaho na rin ako. Bigyan mo pa rin po ako ng lakas para na makapagtrabaho para sa pamilya ko din. Kaya yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon. Nay, may request lang ako, Nay, no? May request lang ako. Pwede ba mamaya, Nay, sasabihin mo lang na Daddy Frankie, ibang-iba po talaga yung team ninyo. Ano man ang pinagdadaanan natin, ang lahat ng ito ay may sagot. Dahil laan yan ng Panginoon.
Kaya sana po, wag po kayong magsasawang humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoon, no? Para tulungan pa niya tayo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Yun, ang galing, no? So yun, mga kababayan, mga kabarangay, ako'y magpapaalala lang po sa mga bidyong ina-upload ni Daddy Frankie. Kumbaga, ginagawa namin ito hindi po para ipagyabang or ipangalandakan yung mga naitutulong natin. Mga kababayan, minsan ginagawa natin itong pagbidyo na to una para mas makatulong pa tayo. Dahil gaya na aking sinabi, sa pamamagitan ng pag-video namin, panunood ninyo, pag-heart ninyo, pag-share ninyo mga upload videos namin, dyan po kami kumukuha ng itutulong namin. At pangalawa, gaya na aking sinabi, hindi para ipagyabang, kundi para kapulutan din ng aral. Mapanood ng mga taong may pinaglalaban dyan, may pinagdadaanan, no? Na, ay, pwede pala yun. Mahal pala talaga tayo ng Panginoon. Na hindi porket walang-wala ang iyong pamilya ay wala nang makatulong sa iyo. As long as gumagawa ka ng paraan sa mga problemang iyong kinakaharap, gagawa at gagawa si God ng mga magpapadala siya ng mga tao, mga instrumento para ikaw ay matulungan. Kagaya po ng nangyari ngayon kay nanay, no? May mga taong nagpadala tulong pinansyal, kagaya ng natanggap ni nanay sa blessing na ito ngayon. Ayan, ito, hindi po biro-biro mga kababayan, yung natanggap ni nanay na pera sa umagang ito, no? Dahil kahit anong gawin nating mga mahirap, hindi basta-basta kikitain to sa loob ng isang araw. Walang ganon. Pero dahil sa pag-video natin, napanood ng mga kababayan natin may mabuting kalooban, kaya may blessing. Ito yung way ni God para matulungan si nanay. Nay, anong masasabi ni nanay? Masasabi ko lang po, maraming salamat sa Panginoon. Nandyan kayo, Daddy Frankie, na binigyan kayo ng Panginoon ng lakas ng katawan araw-araw para na magbigay ng tulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya kayo ng lakas, binigyan niya kayo ng kapangyarihan na tumulong sa mga tao, lalo na itong lahat ng mga grupo ninyo na hindi ko inaasahan na balikan niyo ako. Daddy Frankie, sa totoo lang, sabi ko nga, binigyan na ako ni Daddy Frankie ng 10,000. Salamat Panginoon. Pero kung hindi naman niya ako babalikan, salamat pa rin ta may blessing siya na binigay sa akin na malaking nakatulong sa akin para sa pagpagamot ko. Kahit yun lang na bagay. Maraming salamat. Lord, gabayan niyo po sila palagi bawat araw-araw kung saan man sila pumunta. Gabayan niyo po sila, sana makarating sila sa pupuntahan nila na ligtas sa anumang disgrasya. Salamat po sa lahat na nagbigay ng mga tulong sa akin. Maraming salamat. Yun lang po ang masasabi ko. Yan, sige na. Okay, babalik pa kami ulit dito pagka nakalabas ka na, Opo. Hindi ka na namin masamahan papunta kasi alam kong kaya nyo naman na Opo, kaya na. para makatulong pa tayo sa iba. Opo, sige po. Okay? Salamat po. Okay, so ayun mga kababayan, mga kabarangay, muli po maraming salamat po. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, mahal ko po kayong lahat. Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta parati. At syempre, bago matapos ang video ito, shout out natin itong ating mga nakasubaybay, lalong-lalo na dyan sa premiere natin sa baba. Magmula po sa Team Rise Above headed by Tita Honey S, kay Sweet Charm, ayan, maraming salamat. Kay Tamura San, kay Flirty Sade, ayan, sino pa? Huh? Lisa Liabres, ayan, sino pa? Chari Pamitan. Ayan, at syempre kay Inday Okray TV, ayan, maraming salamat po. Kay Alae na nasa Batangas, si Mami D. Yun, shout out po sa inyo. At syempre kay Tita Au, sa team ni Tita Au. At saka kay Rick Aningat, Team Saltik. Ayan, kay Attorney. Ayan, maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre kay Philippine 888. Salamat po. Sino pa lang? Baka may mga kaibigan po.
yung mga nagpapasalamat din po pala ako sa sponsor ni nanay na nagbigay ng tulong sa kanya. Napakalaking tulong po yan para kay nanay. So, nagpapasalamat po ako. At mag-iingat po kayo lahat and God bless po sa inyo. Yan. Kay Grace Will Lounge TV, shoutout sa iyo. Alam ko lagi kang nandyan. Bye-bye po and God bless po. Nay, thank you, Nay, ha? Pagaling ka po, Nay. Opo, Ha? salamat po. Ipagpipray ka namin. Salamat po. Ingatan mo yung pera mo, Nay. Opo.